Isang mabiyaya at ah, maloom na umaga sa ating lahat, mga kagarden. At pwede nga po yung aming pinaghirapan ni Bok na putulin. Tingnan po niyo kung gaano kabigat ito. Ito po ay napakagandang klaseng kahoy. Kaya ito po ang karamihan na ginagawa nilang dripwood, itong mother cacao. At ang gagawin po namin ngayon ni Bok ay yung pasdak po na yung pasdak ba yan? Ililipat po namin at doon po namin ihuhukayin at itatayo yung aming kinuha na mother cacao. At ito po ang aming ginagawa ni Bok. Kami naghahanap ng bareta para tawag dito, yung huhukayin po yun para maitanim. At diyan po lahat ay pagsasama-samahin ko lahat ng orchids para maging organize. At kung mapapansin po ninyo, itong lugar na ito ay dati putikan. Pagka naulan ay sobrang putik. Kaya po ang ginawa ko dito ay aking tinambakan ng graba. Ayan po, at ako'y nakisuyo na dito. Aking pinabuhat. Gawa ng sobrang bigat nga po nito. Kaya pinagtatluhan nila, 4 pa sila. Apin pong ipine-prepare yung paghuhukayan. Medyo dito ay hindi na masyadong mahangin at dito baga ay cover. At atin pong tingnan niyo pong masdan ang aming gagawin ni Bok kung paano ito maging maayos. Yan nga po, at ang plano namin ni Bok, pag gumanda yung panahon, babalik kami doon, kukunin namin yung isang malaki rin doon. At ayan, pasyahan si Bok, saka yung aking kaibigan, matalik na kaibigan. Ayan po, pasyahan sila paghuhukay dahil dyan ilalagay yung mother cacao. Ang akin namang ginagawa ay tinatanggalan ko po ng dahon itong mother cacao dahil ito'y lalago pag hindi mo yan maintain at hindi mo laging tinatanggalan ng mga dahon. Yan ay lalago hanggang sa dumami ng dumami at maging isang punong kahoy. Yan po, medyo malalim na yung pagkaka nila hukay para hindi gumagalaw, dahil kung iyan ay mababaw ang baon, pag yan po ay natangko o nagalaw
nasagi ay di baka mabara. Kaya sabi ko kay Bok ay laliman ng hukay. Talagang seryoso po itong dalawa sa paghukay. At sabi ko ay talagang ganyan. Kung gusto mong gumanda ang iyong garden, sacrifice. Kailangan magsakripisyo at maglaan talaga ng oras. Kaya ito po ay hilig ko talaga, ang maghalaman. Kaya hindi na baling mahirap, basta maging maayos lang. Ang isang bagay po, pag ikaw ay masaya sa iyong ginagawa, kahit nahihirapan ka, yung lagi kong paulit-ulit na sinasabi, yung bagang kasiyahan mo ay hindi kayang tumbasan ng pera. Kahit na ako'y nahihirapan na mag-garden, basta nga lang ko ako'y masaya at ako'y nawawala ang stress at ako'y nalilibang pati. Kaya ganito na po ang aking buhay ng paghahalaman o paggagarden. At ayan po, talagang napakabigat at aming itinayo yung driftwood. Nahanapan ko ng magandang lugar kung saan siya bagay. Kaya ito na po yung aming pagkakalagay. At yan po, sa isang araw, pag may oras, ay aking isasaayos ang pagtatanim. At muli po, mga kagarden, maraming po salamat sa inyong walang sawang panunood ng aking pagbablog. At mag-ingat po tayo lagi sa araw-araw nating buhay, sa ating pagmamaneho, lalo na po yung mga taga-tawid. Huwag po tayong maglakas loob na mangisda kung alanganin po tayo. Kung tayo naman po kikita at malalagay sa alanganin ng buhay natin, ay marami pa pong panahon, maraming oras para po tayo ay ilagay natin sa maganda at tama. God bless po sa ating lahat, mga kagarden, na imbag nga tanghali. Kada kayo amin. Maraming salamat, daghang salamat sa inyo. God bless po.